gets ko na yung parents natin ngayon. Kung bakit bumabawi sila sa mga apo nila, yun. Kung bakit lagi silang nagbibigay ng sweet sa kanila. Ito kasing toddler ko, mga mi, humingi siya ng bike sa amin. Kasi yung cousin niya merong bike, nainggit siya. So, unang pagkakita niya dun sa bike, sinabi niya agad na gusto niya rin. Then, narinig ng father ko, bilan niya raw. Tapos sabi ko, wag na, kasi baka madisgrasya. Kunwari, yung mga nafe-feel natin nung una kasi, diba? First time natin magkaka-toddler. So, pinipilit pa talaga ni Papa na, bibilan ko na yan, kawawa naman. Sabi ko, wag na. Humingi rin pala siya ng bike doon sa lolo niya sa father side niya. Ayun, binilhan na nga. So yun, every afternoon, nagpa-practice yung anak ko doon sa labas kasama ng tatay niya. Bigla akong naisip, nung bata ako, di ko naramdaman na may na-proud sa akin sa pagbibisikleta. Kasi ngayon, pinapanood ko yung anak ko, nakapag-pedal-pedal na pero hindi pa maayos. Ang galing. Proud na proud ako. Proud na proud ako in silent. Na ang layo na ng nararating niya. Magaling na siya magliko-liko ng bike niya kahit meron pang balancer doon sa bike niya. Tapos bigla ko nga rin naalala, nakikihiram lang ako ng bike noon. Tapos yung hiniram ko pa noon, wala nang balancer kasi hiram nga lang sa kaibigan, di ba? Then talagang pinush ko talagang makapagbisikleta. Tapos walang guidance. Walang guidance ng mga magulang. Medyo nainggit ako sa part na, ano mo yun, yung father mo na yung gustong-gustong bilan ng bike yung anak mo. Pero nung bata ka, nakikihiram ka lang ng bike. Tapos yung asawa ko naman, meron silang shop ng mga pyesa ng mga bike. Sila nag-assemble pero wala silang sariling bike. Kasi nga pambenta yun. Samantalang yung mga magulang namin ngayon, kunting ngiling lang eh. Ayun, bigay. Tapos biglang pumasok sa isip ko yung mga struggle namin nung bata ako. Kasi kami noon mga sunod-sunod kami magkakapatid. Bali, sabay-sabay din sila nag-college. Tapos naalala ko pa nun yung mama ko. Sinasamahan ko. Pumupunta dun sa kabilang street. Manghihiram siya ng pera para may pangbaon yung mga kapatid ko. Kung ano yung feelings naming mag-asawa na kapag may bagay na hinihiling yung anak namin tapos minsan hindi namin maibigay. Ganon din pala sa magulang namin dati. Wala talagang magulang na hindi ginusto na ibigay kung alin man yung gusto ng anak nila. Pero dahil unfortunate circumstances, nung dati, walang-wala, may mga priority, kaya hindi naiibigay sa amin. Kaya ngayon sila bumabawi.